Good day mga kapatid. Narito tayo ngayon. Meron naman tayong isang topic na matagal ko na itong gustong gawin. Subalit sa ngayon ay hindi ko pa nagawa ngayon. Ay salamat at ako'y nakaprovide kahit papaano ng gamit upang aking matugunan yung aking panata sa Diyos na gawin. Dahil naging panata ko, ako'y mag-aaral ng salita ng Diyos dahil ako nga ay binigyan pa ng pang-apat na buhay na to sa nalalaman ko. Ngayon, ito nga ay promise ko dahil ngayon ay mabigat-bigat nga itong anak ko ay medyo nagpasaway sa akin nung linggo. Panganay ko, sabi may sakit kasi yung bunso. Sabi ko siya na muna atindihin yan kasi ako'y mabiyahe. Ngayon ay nag-atindi pa rin ay yung kanyang kapatid na bunso. Kaya nabigatan ako. Kaya ngayon hindi ako nagbiyahe. Tinamad ako. Ngayon, dahil nga sabi ko, wag na nga din mag-aral ng salita. Wag na nga magbasa, wag nang gumawa nito. Matulog na lang. Kaya lang ito ay promise ko nga. Dahil ako ay binigyan pa nga ng ito, ako'y narito, nakakapagsalita pa. Ay gusto ko nang patunayan sa Diyos dahil dati ako nga ay bilang isang tao nagmahal ay napagsalitaan ako na walang natupad. Ayun ang parang bangungot ko sa buhay, mabigat-bigat. Kaya lamang ayun ay nakaraan na. Kaya ngayon ay ito ang panata ko na gusto ko naman na ayaw ko naman ako'y masumbatan ng Diyos dahil ako ay hiningi ko sa Kanya na ito nga magkaroon pa ng panibagong buhay. Masarap din man mabuhay dito sa mundong ito sa kabila ng mga kahirapan. Kaya ay narito ako ngayon. Ito ay dahil itong topic na ito ay dahil matagal na pinagdidibatihan, pinagtatalunan ng iba't ibang samahan. Ngayon, sabi nila, tao lang. Sabi nila, Diyos. Kaya ngayon, ay dahil ako'y nagbabasa ng salita ng Diyos, tiningnan ko nga. Kaya nga dito, sinasabi dito sa Exodo 7:1, at sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Napansin kong kapatid, sino si Moises? Diyos kay Paraon. Itong mga kapatid, ito rin sa Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay matang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Yun, take note mga kapatid, Diyos, yung isang bata, walang hanggang ama, Pangulo ng kapayapaan. Tingnan nyo mga kapatid sa record dito sa Isaiah 9:6. Diyos, yung isang bata ay magiging makapangyarihan Diyos. Ngayon mga kapatid dito, tingnan din natin dito sa Pilipos 3:19 na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Napansin nyo mga kapatid, na ang Diyos ay ang tiyan at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Anong ibig sabihin mga kapatid nito? Ang salitang Diyos pala ay pwede mo palang ihambing o ihalimbawa katulad niya. For example, katulad nito, gusto niya palaging ito. Ibig sabihin, Diyos ay tiyan, gusto ay palaging pagkain. Yun pala ay Diyos pala mga kapatid ang ibig sabihin nun. Ngayon, ikaw ay may mga bagay. Halimbawa, gusto mo ng maraming sapatos. Talagang iniidolo mo. Ay Diyos din mo pala, ginudiyos mo rin yun. O kaya pera, ginudiyos mo rin yun. Ganun pala mga kapatid. Kaya pag sinabi ang salitang Diyos, ay ngayon, tingnan nga natin sa dictionary kung ano ba ang definition, ano ba ang paliwanag tungkol sa salitang Diyos. Kasi ang alam ko dati mga kapatid, pag sinabing Diyos, ay siya na yung creator, yun ang alam ko. Si Jesus na yung, dahil sa dati kong paniniwala, paninindigan na si Jesus ay Diyos. Akala ko siya na yung Diyos Ama, yung Diyos Anak, at Diyos kasi mga wanis nga. Yan, isa lang. Kaya nga sinasabi nila, panindigan nila na so 1 Jesus 30, ako, ang Ama ay isa lang siya.
talakayin natin mga kapatid ang salitang Diyos na sinasabi. Kaya ngayon, mga kapatid, tingnan nga natin dito sa dictionary. Dito sa dictionary ang definition ng salitang Diyos. Nakalagay dito mga kapatid sa number 1, in Christianity, in other monotheistic religion. Monotheistic ko yung nag-iisa. Mga na religion, the creator and rulers of universe and source of all moral authority. The supreme being. Yan mga kapatid ang number 1 na definition na sinasabing Diyos. O pag-search mo kapatid ito sa small o capital letter sa dictionary ay parehas lang lalabas. Ayun mga kapatid, dito sa number 2, in certain other religions, a superhuman being or spirit worship as having power over nature or human fortune. Deity. Number 3 mga kapatid, an adored, admired, influential person. Number 4, the gallery in the theater. Yun pala mga kapatid. Yun pala ang salitang Diyos. Akala ko kasi ang pag sinabing Diyos, yung creator na. Pero tinan nyo mga kapatid dito sa dictionary na ano ang definition ng salitang Diyos. Kaya ngayon mga kapatid dito, hinanap ko sa Biblia kung ilan ba ang salitang Diyos, ang resulta na salitang Diyos. Pag isi-search mo sa Biblia mga kapatid, ang salitang Diyos ay lumalabas na 4,113 results. Ito mga kapatid ay tumatalakay sa paglikha, hindi ipinahintulot ng Diyos na gumawa ng masama, nagpapahayag ang anghel ng Diyos, yan, gumagabay, Diyos ng paghatol, ipinapakita ng Diyos ang kalagayan, tumatalakay sa paniniwala, tumatalakay sa ibang Diyos, at marami pa mga kapatid. Kasi nga ito, ang resulta ng salitang Diyos ay napaka dami, 4,113 results sa Biblia. Kaya, ngayon mga kapatid, ayon dun sa sa dictionary, sa definition ng dictionary, na ito pala yung mga influential person ay Diyos din. Yung mga hinahangaan, yan. Yung mga higit sa tao, Diyos din yun, yung superhuman being. Yan ang mga kapatid, naging superhuman. Tingnan nyo mga kapatid, ang salitang Diyos. Kaya ngayon, sabi ko, ano ba ang kalagayan ni Jesus? Bilang Diyos, sabi nila, tao lang. O Diyos. Kaya ngayon, yun mga kapatid ang nakita ko. Kaya hindi ibig sabihin, pag sinabing Diyos ay creator ng mga kapatid, yung salitang Diyos. Yan, natalakay ko na sa inyo. Ngayon mga kapatid, ano ba ang kalagayan ni Jesus bilang Diyos ayon sa pangitain ni Propeta Isaias sa katuparan ni Hesukristo na lalang ng banal na Espiritu? Yung Hesukristo mga kapatid kasi ay tinatawag na lalang ng banal na Espiritu. Yung katuparan ng isang bata. Yan mga kapatid. Natin sa Isaiah 9 verse 6. 9 verse 6. At ito ang sinasabi, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay matang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos. Take note mga kapatid yung isang bata ay magiging makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Tandaan nyo mga kapatid yung isang bata ay magiging kamangha-mangha. Napansin nyo mga kapatid? Ngayon mga kapatid, dito rin sa pahayag. Pahayag 1:1. Ito yung ang sinasabi, ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Napansin nyo mga kapatid, upang ipahayag sa Kanya mga alipin sa makatuday ang mga bagay na dapat mangyaring madali
at kanyang pinaalam sa magitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. Napansin nyo, mga kapatid, yung ibinigay sa kanya, sino yung Diyos na ito? Napansin nyo, yung sa Isaiah 9:6, Diyos. Tapos sino ba yung Apocalypse na ibinigay ng Diyos? Sino pa yun? Tingnan nyo mga kapatid ha. Kaya ang salita ng Diyos, tulad yan, nabasa ko sa dictionary, pinalam ko na sa inyo. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy natin ano ba yung ibinigay. Dito natin puntahan sa punta natin dito sa Juan chapter 17. Ito mga kapatid, dito natin sa verse 3, ito ang sinasabi. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila na iisang Diyos na tunay. Napansin niyo mga kapatid ha? Talagang, sino ba yung iisang Diyos na tunay? Napansin niyo mga kapatid? At siya ay iyong sinugo sa makatibagay si Jesucristo. Napansin niyo mga kapatid, sino yung sinugo ng Diyos na tunay, ng isang Diyos na tunay? Si Jesucristo. Yung Jesucristo mga kapatid ay lalang ng banal na Espiritu. Yan. Dito kapatid sa number 4, niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Number 5, at ngayon Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwal na at king tinamo sa iyo bago ang sanlibutan na naging gayon. At ito mga kapatid dito, sa number 6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula ng sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Napansin niyo mga kapatid ha? Ano yung ibinigay? Yung salita. Kasi naroon nga doon sa Juan 1:1. Ito mga kapatid, Juan 1:1. Itong 1:1 ng Juan, 1:1, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Mga kapatid, sa English, kung ano ba yung berbo, in the beginning, the word was the word. Napansin nyo yung salita. Napansin nyo mga kapatid ha? And the word was God, and the word was God. Ito mga kapatid, ulitin na. In the beginning, the word was the word. And the word was God, with God, and the word was God. Napansin nyo mga kapatid. Ano ba yung salita? Yung word, yung salita, yung verbo. Napansin nyo mga kapatid ha? Yan. Ngayon mga kapatid, magpatuloy tayo dito sa Juan. Sa Juan chapter 17. Kasi napansin nyo mga kapatid, binalikan natin yung sa Juan 1:1. Ngayon, puntahan natin dito 17. Ano ba yung sinasabi yung word? Yung verbo, yung salita. Kaya ngayon, sabi dito mga kapatid sa verse 6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula sa sanglipon sila iyo at sila ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Napansin niyo mga kapatid? Ano yun? Ano yung tinupad? Yung salita, yung ibinigay ng Diyos sa kanya. Napansin niyo mga kapatid? At dito sa number 7, ngayon ay nangakikilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Napansin niyo mga kapatid? Saan galing? Galing doon sa sinasabi na yung nag-iisang Diyos doon sa Apocalypse 1:1. Yung nag-iisang Diyos na makikilala ka ng isang Diyos. Ngayon mga kapatid, dito sa verse 8, sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila. Napansin niyo mga kapatid? Alin yun? Alin yung mga salita? Yung ibinigay, yung salita. Kasi mga kapatid, ito kasi ganito yan. Ito kasi sa 1 Corinto 1:24. Ito mga kapatid, sa 1 Corinto 1:24, ito ang sinasabi. 1 Corinto
1:24. Ngunit sa kanila ng mga tinatawag maging Hudyo at maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Napansin niyo mga kapatid? Sino yung Kristo? Yung kapangyarihan o karunungan. Karunungan ibig sabihin talino. Yung Kristo mga kapatid. Tandaan niyo mga kapatid ha? Pag sinabing Hesus Kristo, lalang ng banal na Espiritu. Pag sinabing Kristo, siya ay karunungan o talino ng Diyos. Ng Diyos Ama yan. Ng Diyos Ama yan mga kapatid. Talino si Hesus Kristo ng Diyos Ama. Karunungan. Napansin niyo mga kapatid? O kaya ngayon balikan na natin dito sa Juan 17, chapter 17, verse 8. Na ano mga kapatid? Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap at nakikilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagpaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Napansin niyo mga kapatid? Maintindihan niyo mabuti ito. Na sino yung nagsugo? Na mapaniwalang sino yun? Yung Diyos ang mga kapatid. Mamaya patutunayan ko sino ba yun? Yung iisang Diyos. Ay yung nagsugo kay Hesus Kristo. Napansin niyo? Kaya mga kapatid, ito maraming masusolusyonan dito. Na ako, mga kapatid, akala ko ba si Hesus Kristo na yung Diyos Ama? Siya yung anak. Kaya nga yung mga kapatid, yung mga wanis. Kaya mga kapatid, yung sinasabi dito kasi sa 1:30, ako ang may isa. Saan ba sila nagkaisa mga kapatid? Na ito tinatalakay na natin sa salita. Na yung verbo, mga kapatid, yung word o yung Kristo na karunungan ng Diyos, na talino ng Diyos. Ito mga kapatid yun. Kaya nga ito, kung babalikan natin mga kapatid dito, sa verse 1, na ito sinasabi ni Jesus, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga tasalangit ay sinasabi niya, Ama, dumating ng oras luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Napansin niyo mga kapatid? Father, the hours is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. O, tingnan niyo mga kapatid, o sila na yun. Napansin niyo? Bakit sinabi niya yun nung pagtingala ni Jesus sa langit? O ngayon mga kapatid, ipagpatuloy natin dito sa verse 9. Dito mga kapatid, sa verse 9, na ito ang sinasabi, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga salaakin ay ibinigay mo sapagkat sila'y sayo. Sa verse 10, at ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y luluwalhati sa kanila. Tingnan niyo mga kapatid. Bakit mga kapatid? Bakit luluwalhati si Hesus Kristo sa kanila? Dahil sa pagbuhos ng dugo ni Hesus Kristo mga kapatid, yung lalang ng Ban Espiritu, nung katawan. Napansin niyo mga kapatid? Kaya ngayon masusolusyon natin dito kung ano ba ang kalagayan ni Hesus Kristo. Napansin niyo mga kapatid? Kung ano ang dapat paniwalaan ninyo, ipagpapatuloy natin mga kapatid. Tingnan niyo mga kapatid ha. Kaya nung pagbuhos niya, yung pagluluwalhati, napansin niyo mga kapatid, yung pagtubo sa atin. At si Juan Bautista ang daan. Kaya magsisi kayo, sabi ni Juan Bautista. Kasi 6 na buwan ang lamang niya ni Juan Bautista kay Jesus. Napansin niyo mga kapatid? Kaya yung pagluwalhati, yung pagtubo sa atin mga kapatid, yung naganap niya lahat yun. Kaya niluwalhati tayo ni Jesus sa Diyos Ama. Kaya yan mga kapatid ang ibig sabihin yan. Ito mga kapatid sa 11, at wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y pariyan sa iyo ang banal,
ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin ay isa. Napansin niyo mga kapatid? Kasi ganito mga kapatid yun. Dahil sila naging isa, dahil ba? For example, si Jesus, Kristo ang nagdala. Kasi nga, yung Kristo mga kapatid ay karunungan. Yung Hesus Kristo ay lalang ng banal na Espiritu mga kapatid. Ngayon, siya yung nagdala ng salita, ng word, ng salita ng Diyos. Siya ang berbo ng Diyos. Siya ang talino ng Diyos, mga kapatid. Siya ang salita ng Diyos. Kaya ngayon, mga kapatid, kaya kung bakit sila nagkaisa, ganito mga kapatid, for example, ako may anak. Sabi ko sa anak ko, ako magluluto tayo ng adobo. Ayan mga common mga kapatid na lutuin ng mga Pilipino, adobo. Ngayon sabi ko, anak, bumili ka ng tuyo. Pagdating ng anak ko, dala ituyo. Saan kami nagkaisa? Doon sa tuyo. Dala niya, eksakto tuyo. O yun ang utos ko sa kanya, tuyo. Yan mga kapatid. Kasi nga kami mag-aadobo. Pero kaninong order yun sa akin? Ganun mga kapatid, ganun ang kalagayan ni Hesus Kristo at ng Diyos Ama mga kapatid. Dito mga kapatid sa 14, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita. Na ito mga kapatid ha, napakaliwanag na yung berbo ha. Yung sa Juan 1:1 yung berbo ha, yung salita na ito mga kapatid ha. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Nagaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Mga kapatid, yung salita kasi hindi kasi dito yung. Kasi nga yun ay katwiran, kabutihan ng Diyos yun. Yun yung kinapuutan yung salita na yun mga kapatid. Kaya ngayon, ma-involve na rin dito yung mga tao. Wow. Napansin nyo mga kapatid? Bawa, nagsasalita ka. Napansin nyo sa panahon ngayon mga kapatid. Ikaw ay madaldal ng salita ng Diyos. Ay ayaw na rin sa'yo eh. Pero hindi naman, kung tutusin, katulad ko mga kapatid, kung ayaw ninyo nitong salita na to, hindi naman to sa akin eh. Ako'y nagsasalita lang. Nagbabasa lang ako, mga kapatid. Diba? Oh. Pag ayaw ninyo nito, hindi naman akong kinapuitan ninyo kung alin yun yung salita. Yung salita ng Diyos Ama. Ganun mga kapatid. Dito mga kapatid sa 22. At ang kaluwalhati sa akin na ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin ay isa. Napansin niyo mga kapatid? Alin yung kaluwalhati sa akin ibinigay mo? Alin yung salita? And the glory which thou gavest me. Ayan mga kapatid. I have given them that they may be one even as we are one. O napansin niyo mga kapatid? Doon nga sila nagkaisa sa salita. Ayan mga kapatid. Napansin niyo mga kapatid, yun na nga, yung ibinigay, alin ba yung ibinigay? Napansin niyo, yun nga pagtingalangan ni Jesus sa langit sa Juan 17:1, alin ba yun? Yung ibinigay, yung salita. Napansin niyo ba? Yung iisa, dito sa Juan 17:3, na iisang Diyos na tunay. Napansin niyo mga kapatid? At meron din dito mga kapatid sa Malakias 2:10. Sino ba dito yun? Ang sinasabi? Malakias 2 verse 10. Na sinasabi to, wala baga tayong lahat na isang ama? Hindi baga iisang Diyos ang lumalang sa atin? Tingnan niyo mga kapatid ha. Ngayon, sino ba to? Si Jesus na ba to? Yun lumalang? Ngayon mga kapatid, ito ipagpapatuloy natin upang inyong maintindihan kung ano ba ang kalagayan. Kung sino ba itong isang Diyos Ama na to. Salamat sa Diyos Ama. Ito ay ipinaunawa sa akin. Ngayon mga kapatid, dito sa Mateo 23, meron din sinasabi mga kapatid na nakalagay dito. Sa Mateo 23, chapter 9, ito mga kapatid ha. At huwag ninyong tawagin inyong ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama sa mga kutibagay siyang nasa langit. Ito mga kapatid. At dito na sa number 10, huwag kayong patawag ng mga Panginoon
sapagkat iisa ang inyong Panginoon sa mga katuwid bagay si Kristo. Tingnan niyo mga kapatid ha. Take note mga kapatid, sino ba yun? Yung Panginoon, yung Kristo. Sino ba yung Kristo? Ayon sa 1 Corinto 1:24 na karunungan, yung kapangyarihan at talino ng Diyos. Talino siya ng Diyos, yung Kristo, na naging Panginoon natin. Sino ba yung Kristo na yun? Na karunungan, yung berbo, yung salita. Napansin niyo mga kapatid, yun yung Panginoon natin. Ngayon mga kapatid, napansin niyo ha? Yun mga kapatid, yung kanyang anak na wala pa siya nung katawan. Yung Kristo. Napansin niyo mga kapatid, ito ha, uulitin ko, huwag kayong patawag ng mga Panginoon sapagkat iisa ang inyong Panginoon sa mga katuwid bagay si Kristo. Ito mga kapatid yan dito sa Mateo 23 Gis. Mga kapatid, tinan nyo ha, sino ba yung Kristo na yon? Kaya mapapansin nyo, may Hesus Kristo, may Kristo. Ito mga kapatid, para maintindihan ninyo. Pag sinabing Hesus Kristo, lalang ng banal na Espiritu. Pag sinabing Kristo, talino o karunungan ng Diyos. Pag sinabing Hesus, mga kapatid, ito yun ha, dito mga kapatid, Mateo 1, ano sinasabi? Ililigtas niya yung kanyang bayan sa kasalanan. Ito mga kapatid, ito mga kapatid, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalan itatag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Napansin niyo mga kapatid, pag sinabing Jesus, ililigtas yung bayan sa kasalanan. Pag sinabing Jesucristo, lalang ng banal na Espiritu. Napansin niyo mga kapatid? Ito mga kapatid, tinan niyo. At ito rin mga kapatid, yung tinatawag na Emmanuel, kung ano bang ibig sabihin. Narito, ang dalagay magdadalang tao at mga anak ng isang lalaki at ang pangalan na itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Napansin niyo mga kapatid, pag Emmanuel, sumasa atin ang Diyos. Ayan yung mga kapatid. Yan yung ibig sabihin. Ngayon mga kapatid, ito na yun. Ito na yun, mga kapatid, para mas maintindihan ninyo, sino ba yung iisang Diyos na tunay? Ito mga kapatid ay pinatunayan ito ni Pablo, Pedro, Juan at Judas. Napansin niyo mga kapatid? Dito mga kapatid, ang record nito nasa piso. Ito mga kapatid ay 10 result lang. Na yun yung sinasabi doon kayo sa yung sino ba yung iisang Diyos na tunay? Napansin niyo mga kapatid? Sa aking nasabi kanina, para maintindihan ninyo, sino ba ito? Yung iisang Diyos na tunay nasa Efeso 6:23. Ito mga kapatid, sa Efeso 6:23, at ito ang sinasabi, kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may panampalataya mula sa Diyos Ama. Sino mga kapatid yung nag-iisang Diyos na tunay? Na pinatunayan dito ni Apostol Pablo. Tinan niyo mga kapatid ulitin ko, kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may panampalataya mula sa Diyos Ama at Panginoong Hesukristo. Napansin niyo mga kapatid? Sino yung nag-iisang Diyos na tunay? Yung Diyos Ama. Ito mga kapatid, Pilipos 2:11. Ito mga kapatid ang sinasabi. Ito ay 10 lang ito mga kapatid. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Napansin niyo mga kapatid? Ikaguglorify ng God the Father ng Diyos Ama. Si Jesucristo, yung lalang ng banal na Espiritu. Napansin niyo mga kapatid? At dito mga kapatid sa 1 Tesalonica 1:1, si Pablo at si Salvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Tesalonica sa Diyos Ama at sa Panginoon si Kristo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Napansin niyo mga kapatid? Nag-iiba na sila. Sino yun? Yung Diyos Ama at sa ating Panginoon si Kristo, Panginoon na siya natin. Napansin niyo? Si Jesucristo. At dito mga kapatid sa 2 Tesalonica 1:2,
Yan mo, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesus Kristo. Napansin niyo mga kapatid, sino yung nag-iisang Diyos na tunay? Ayon sa Malakias 2, yung Diyos Ama. Ito mga kapatid, yung nandun kanina sinasabi ko sa number 1 ng definition ng salitang Diyos. Yung sa monistitiko, yung creator of universe. Napansin niyo mga kapatid? Ito mga kapatid, tatapusin na muna natin kasi 10 resulta ito. Mga kapatid. At meron din dito mga kapatid sa record sa 2 Timoteo 1:2. 2 Timoteo 1:2. At ito ang sinasabi, kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya, kaawaan, kapayapaan, nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Napansin niyo mga kapatid? Napansin niyo, sino yung Hesus Kristo na Panginoon natin? Ngayon dito mga kapatid, sa Tito 1:4. Ito ay mga sulat ni Apostol Pablo. Tito 1:4, verse 4 ng Tito, kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pananampalataya ng lahat, biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama, napansin niyo mga kapatid, mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Yan mga kapatid ha. Ito naman mga kapatid na nagpatunay, ito yung mga sulat dati ni Apostol Pablo. Ngayon naman, ito naman si Pedro. Ito mga kapatid, sa 1 Pedro 1:2. Ayon sa paunang kalaman ng Diyos Ama, napansin niyo mga kapatid, sa pagpapakabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Hesus Kristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumasagana. Napansin niyo mga kapatid, na ito si Pedro. Sino yun? Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama. Napansin niyo mga kapatid, ito mga kapatid, yung Diyos Ama, ito yung nag-iisang Diyos. Kaya maintindihan nyo ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba ang kalagayan ni Hesus Kristo ngayon na sinasabi katulad dun sa isang bata na magiging isang makapangyarihan Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, ano ba yung pagkakaiba nila at ng Diyos Ama? Ito mga kapatid, ito yung ipinibigay ko na sa inyo, yung nag-iisang Diyos na tunay, yung lumalang ng lahat ng bagay. Napansin niyo mga kapatid ha? Dito rin tayo sa 2 Pedro 1:17. Yan. Ito mga kapatid, matatapos na yung natagpuan ko, yung salamat sa Diyos at natagpuan ko ito para magkaroon kayo ng kapayapaan kung ano ba. Sapagkat siya ay tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian ang dumating sa kanya ang isang tinig na mula sa marangal na kaluwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Napansin niyo mga kapatid? Napakaliwanag nito mga kapatid ha. Kanino siya tumanggap? Sa Diyos Ama. Napansin niyo mga kapatid? Kanino tumanggap? Ito ulitin ko. Sapagkat siya ay tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian nung dumating sa kanya ang isang tinig na tinig mula sa marangal na kaluwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Napansin niyo sino yun? Yung kanya si Hesus Kristo. Napansin niyo mga kapatid? Si Jesus nang dumating sa kanya. Yung si Hesus Kristo kasi nandun yung Kristo kasi mga kapatid, yung talino ng Diyos na kay Jesus siya ang nagdala yung salita. Ngayon yung Jesus yung tao yun. Kaya malalaman ninyo kung ano ba ang aking paninindigan tungkol sa kalagayan ni Hesus Kristo. Sasabihin ko yun mga kapatid. Ito mga kapatid, ito rin nagpatunay din si Juan. Sa 2 Juan 1:3. 2 Juan 1:3 mga kapatid, ito ang sinasabi. Sumaatin nawa ang biyaya, awa at kapayapaang mula sa Diyos Ama at katotohanan at sa pag-ibig. Napansin niyo kanino mga kapatid yan? Sumaatin nawa ang biyaya at awa at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Hesus Kristo na anak ng Ama sa katotohanan at sa pag-ibig. Napakaliwanag mga kapatid ha? Yung biyaya at awa
Kanino nagmula? Sa Diyos Ama at kay Hesukristo, anak ng Ama, sa katotohanan at pag-ibig. Napasin niyo mga kapatid? Ito mga kapatid, last na to, na nakuha ko sa Biblia. Ito rin mga kapatid, kahit na si Judas, si Judas na nagkanulo kay Jesus, meron mga kapatid, nagpatunay din siya. Kay Judas, uno-uno. Si Judas na alipin ni Hesukristo, ano mo kapatid, yung alipin, pag sinabing Hesukristo, lalang ng banal na Espiritu, sino yun? Si Hesukristo, di ba? At kapatid ni Santiago sa mga tinatawag na minamahal sa Diyos Ama at iniingatan para kay Hesukristo. Napansin nyo? Napansin nyo mga kapatid ha? Sino ba yung nag-iisang Diyos na tunay? Ayon sa Malakias, sino mga kapatid yun? Na sinasabi nag-iisang Diyos, tapos dito sa Mateo 23, maybe nag-iisang Ama, sino yun? Yung Diyos Ama. At ngayon, paano ngayon mga kapatid? Ito ang kalagayan ng ating Panginoon si Kristo sa ating panahon. Ito mga kapatid, ang aking natagpuan. Ito ang kalagayan ni si Kristo ngayon. Siya ay ayon nga sa Isaiah 9:6 na siya ay kamangha-mangha. Napansin nyo, mga kapatid? Ito mga kapatid ha, basahin natin dito sa Hebreo 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba-ibang paraan sa magitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa magitan ng kanyang anak na siya'y itinalaga ng tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. Verse 3, palibhasa siyang sinag ng kaluwalhatian at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa magitan ng salita na kaniyang kapangyarihan ng kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Napansin nyo? Sa verse, at naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibasay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Number 5, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya, kailanman ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. Sa verse 6, at muli nang dinala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at ang sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Napansin niyo mga kapatid? Ngayon, ito ang kalagayan natin. Na, sino ba yun? Si Hesukristo ay sambahin natin. Pati anghel sasamba sa Kanya. Yan ang kalagayan mga kapatid. Kaya ngayon mga kapatid, paniwalaan natin. Ito na ngayon yung mga kapatid yung pagkakabahabahagi ng mga samahan ngayon. Na yung paniniwala nila. Kaya ngayon mga kapatid, ano ba yung dapat pagkakilala mo kay Hesukristo? Yung sinabi ko kanina, nabasa ko na. Ito mga kapatid, paniwalaan din natin na siya ay Ama. Paniwalaan din natin siya ay Diyos. Ano ibig sabihin mga kapatid? Kasi meron siya, sino ba yung Diyos? Yung Diyos, Diyos lang naman siya mga kapatid. Higit sa tao, naging superhuman. Katulad ni Moises, naging Diyos kay Paraon. Napasin niyo mga kapatid, yung sinasabing Diyos. Ngayon, ito naman si Hesukristo, paniwalaan mo siya ay Diyos. Hindi naman siya ang Diyos Amay. Siya nga ang ikaluluwalhati sa Diyos Ama. Diba? Si Hesukristo, nabasa ko yung mga verse kanina. Kaya ngayon, paniwalaan mo din siya ay Diyos. Higit sa tao o superhuman. Napansin niyo mga kapatid? Yan ang kalagayan ni Hesukristo. Panginoon. Yan mga kapatid. Siya ay Panginoon ng lahat ng mga Panginoon. Siya na ngayon ang pinakamataas. Napansin niyo mga kapatid? At paniwalaan mo rin siya ay tao. Napansin niyo mga kapatid? Ito mga kapatid ha. Pag hindi ka naniwala na siya ay tao, ito mga kapatid, i-search natin dito sa Bible kung sino ba yung Antikristo.
ito mga kapatid, kung kayo may Bible na ito, Antikristo. Ito mga kapatid, yung Antikristo. Isinerge ko, 3 lang yun mga kapatid. Ito ang sinasabi. Ito mga kapatid, yung Antikristo ha. Kaya sinasabi bakit tao? Bakit sinasabi ko na tao? 1 Juan 2:22. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Si Jesus na ba yung Ama? Si ba yung Anak? Ito ang sinasabi mga kapatid. Ito ang Antikristo ng mga kapatid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Napansin niyo mga kapatid? Pag tumanggi ka sa Ama, Antikristo ka. Pag tumanggi ka sa Anak, Antikristo ka. Dapat sila parehas mo papaniwalaan. Napansin niyo mga kapatid? Itong mga kapatid, isa pa. 1 Juan 4:3. At ang bawat espiritu hindi ipinapayag na si Jesus ay hindi sa Diyos. Napansin niyo? Ito ang Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. Napansin niyo mga kapatid? Yan. At ito mga kapatid, isa rin dito. Nasa 2 Juan 1:7. Sapagkat maraming magdaraya na nagsisilitaw sa sanlibutan, sa mga kapatid ay mga hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang mandaraya at Antikristo mga kapatid. Napansin niyo? Ngayon, kung hindi ka maniniwala tao si Jesus. Kasi mga kapatid, ito kasi yan. Uulitin ko. Pag Jesus, ililigtas niya yung kanyang bayan. Totoo, anak ni Maria yun. Tao yun. Kasi nga ililigtas, mamatay yun. Tutubos nga ng kasalanan. Kasi gaganito mga kapatid. Tayo ngayon ay binili niya sa una yung sa espiritu. Ano ba yun? Yung galing sa Diyos Ama, espiritu. Sa tubig at sa dugo. Ngayon mga kapatid, yung espiritu, yung espiritu ng Diyos yun. Yung tubig, yun ay handa ang ating daraanan. Yung pagtanggap natin ang ating kasalanan. Napansin niyo mga kapatid, yung sinasabing tubig. Yung bautismo. Yun yung promise mo. Yung pagtatalaga mo ng sarili mo. Pag-promise mo sa Diyos, na pag-amin mo na ikaw ay nagkasala ka. At ngayon dito mga kapatid, yun sa pagbuhos ng dugo ni Jesus, yung katawan, tao na yun, yung dugo nun, yun ay pinatunayan niya na tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan. Ganun mga kapatid yun. Napakaliwanag mga kapatid ha. Ngayon, kung bakit, at sinabi ko na rin sa inyo mga Antikristo, na ipaliwanag ko na, mga kapatid, na maniwala kang tao. O, kaya ito mga kapatid, ito ang kalagayan ni Jesus na dapat mong nating paniwalaan. Naging tao. Napansin nyo? Buhay na walang hanggan. Tagapamagitan. Siyang ating mga kapatid, yung tagapamagitan sa Diyos Ama, parang siyang ating attorney. Tayong mga kapatid, for example, may problema ka sa batas ng tao sa Pilipinas, dito tayo sa Pilipinas. Hindi tayo makakadiretso doon sa judge. Dadaan muna tayo doon sa attorney. Siya ang magdidepensa sa atin doon sa judge. Ganun din ang kalagayan ni Jesucristo. Hindi tayo makakadiretso sa Diyos Ama. Kay Jesucristo muna tayo. Kasi siya nga ang ating attorney. Siya ang namamagitan sa atin. Yan mga kapatid. Si Jesucristo ay hari sa lahat ng mga hari. Napansin nyo? King of Kings. Kasi nga tao siya eh. Oh. Yung Jesus, napansin nyo mga kapatid, tutubos nga eh. Kaya maniwala kang tao. Maniwala kang Diyos. Kasi napansin, sinabi ko na sa inyo mga kapatid, kung paniwala mo naman siya ang Diyos, hindi naman siya ang Diyos Ama eh. Siya ay naging superhuman. Naging admired. Kasi kaya nga sinawag na kamangha-mangha. Siya na ang pinakamapang, pati anghel. Pinasasamba na sa kanya. Kaya siya ang pag pinupuri natin si Jesucristo, pinupuri natin din yung Diyos Ama. Kasi nga siya ang talino ng Diyos. Napansin niyo mga kapatid, siya ang nakipag-usap sa atin. Ganun mga kapatid. Siya ang Lords of the Lords sa lahat ng tao. At ito mga kapatid, nasaan na ba siya ngayon? Nasaan na ba siya ngayon? Siya ang ating manunubos. Napansin niyo kapatid? Siya ang ating punong saserdote ngayon sa panahon ngayon. Bakit mga kapatid naging punong saserdote? Ito basahin natin. Nasa Hebreo 8. Ito mga kapatid. Hebreo 8:1-2.
Ito mga kapatid, yun mga pangyayari nun, ito ang kinawayan na sinasabi. Ang kinawayan ng mga bagay na aming sinasabi ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan sa karangalan sa langit. Ministro sa sanktuaryo, sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Napansin niyo mga kapatid? Kasi mga kapatid, yung tabernakulo ni Moises ngayon, replika yun doon sa nasa langit. Yung itinayo ng Diyos. Ngayon mga kapatid, ang problema doon sa tabernakulo ni Moises, ang pinakapunong saserdote, siya lang ang pwedeng pumasok doon sa dakong kabanal-banalan. Siya lang. Yung punong saserdote lang ang pwede doon. Ngayon mga kapatid, nahawi na yon. Nawala na yon. Tayo ngayon ay bawat tao, bawat isa sa atin, mababa ka man o mataas, mayaman o mahirap, ano man ang kalagayan mo, makakadiretso ka na doon sa dakong kabanal-banalan mga kapatid. Naroon doon siya ang ating punong saserdote doon, si Jesucristo. Doon sa itinayo ng Panginoon, ng Diyos Ama. Nandun siya ngayon. Siya ang ating punong saserdote din sa langit. Kaya ngayon makakarekta ka na, hindi ka na pwedeng mangumpisal ngayon na ginagawa ng mga tao. May tabing pa. Wala nang tabing mga kapatid. Si Jesucristo ng ating punong saserdote. Kaya ngayon napakarami mga kapatid itong kasagutan dito. Yung mga kumpisal, wala na yun. Doon ka na mismo mangumpisal kay Jesucristo, diretso ka na, mga kapatid. Yan, napakaliwanag mga kapatid kung ano ang kalagayan ni Jesucristo. Na yung iba ngayon, nagbibigay kayo. Di ba? Bibigay kayo ng mga ano sa kanila, tapos ganito lang pala, pinaniniwala ko yung tao. Sabi Diyos lang. Kaya nga sabi doon, napanood ko yung isang nasabi, na ito si Satanas, tinatanggap yung Diyos. Pero si Jesucristo, ayaw-ayaw ninyong tanggapin Diyos. Napansin niyo mga kapatid, in-example niya yung naroon doon sa, nabasa ko kanina, nandito sa Pilipos 3:19. Ito mga kapatid, kasi Pilipos na to, yung nag-iisip ka ng mga bagay sa lupa, alam mo na yun, dalawa lang mga kapatid dito sa mundong ito. Pag yung puro sa sarili mo lang, at walang parte ang Diyos, kasi dalawa lang mapatid, mabuti at masama. Pag puros bagay, puro sa'yo, sa lupa, sa diablo yun. Kaya nga tama yung sinasabi niya na ito nga, tinatanggap mo nga na si Satanas ay Diyos, pero si Kristo ayaw mong tanggapin na Diyos. Nakakalungkot mga kapatid. Pero ngayon mga kapatid, ito natalakay ko na sa inyo kung anong kalagayan ni Jesucristo ha. Maniwala kayong tao, maniwala kayong Diyos. Pero mga kapatid, saan sila nagkaisa? Sa salita. Yung salita ng Diyos Ama na ibinigay sa Kanya. Si Jesucristo ay Diyos, pero hindi siya ang Diyos Ama na lumalang ng lahat ng bagay. Si Jesucristo ay naging influential person. Yan mga kapatid. Naging superhuman. Yun ang ibig sabihin mga kapatid ng salitang Diyos ha. Ulitin ko ha mga kapatid ha. Dito sa dictionary, kung ano ba ang salitang Diyos ha. Pag tinype mo yung God, mga kapatid ha, ano ang ibig sabihin? Ito mga kapatid, sa number 1, totoo yun, ito yung Diyos Ama. Napansin nyo? Pero si Jesucristo, nagkaisa lang sila sa salita kasi siya nga ang salita ng Diyos Ama, yung Kristo, napansin nyo? Kaya ngayon, saan papasok si Jesus bilang maging Diyos? Dito sa number 2. A superhuman being or spiritual pursuit of having power over nature, human fortune o deity. Yan mga kapatid. Dito siya papasok. Number 3, an adored, admired, influential person. Naging influential person. Napansin niyo mga kapatid, naging influential siya. Napansin niyo mga kapatid. Kaya, yun mga kapatid, ang definition ng salitang Diyos. Kaya ngayon, si Jesucristo ay Diyos. Napansin niyo mga kapatid, pero hindi siya ang Diyos Ama. At yun mga kapatid, nakita ko yung 10 result. Sino ba yung nag-iisang Diyos na tunay? Yung Diyos Ama. Ito mga kapatid
Salamat sa inyo. At ito, nakagawa ko na rin ang topic ko. O ito, salamat sa Panginoon. Sana maraming mga maliwanagan. Ito mga kapatid ay share ko lang naman sa inyo. Hindi ko naman ito pinipilit. Ito lang yung panata ko rin na ako'y mag-ari nga ng salita ng Diyos. Pag-aralan ko siya dahil nga ako'y binigyan pa ng ito. At least nakakapagsalita pa. Ito'y panata ko na mga kapatid. Kaya wala nang. Ito ngayon ay share ko lang. Pero mga kapatid, ito ay hindi ko tinutuldukan. Yung aking natagpuan, kung may paninindigan, ay kung ikaw mayroon kang paninindigan sa sarili mo at yan talagang pagkaunaw, hindi ko tinututulan. Kasi mga kapatid, ang akin ngayon, sa akin nagkaisa. Sa akin naging isa sila lahat. Naniniwala akong tao. Naniniwala akong Diyos. Yan mga kapatid, ang aking panindigan tungkol kay Jesucristo. Pero hindi siya mga kapatid ang creator na lumalang ng lahat. Kung hindi, yung Diyos Ama. Siya ay lumalawalhati lang sa Diyos Ama, si Jesucristo. Napansin niyo mga kapatid? O salamat, hanggang dito na lang mga kapatid. At salamat sa ating Panginoon. At sa Diyos Ama.